Okay, hello. Hey everyone, welcome back to the Nurse Talk Podcast. I'm your host Daniel, and on this episode we have Kuya Jerps. Isa siyang med-surg nurse sa North Carolina, and in the Philippines, alam niyo ba? Dentista siya. So, hey Jerps, kumusta? Hello, kumusta po sa mga tagapakinig ng ating programa? My name is Kuya Jerps and I am very happy to be here and sana magustuhan niyo itong pag-usap namin. And sana marami kayong matutunan. Yun, oo naman. Yan. Maraming salamat sa oras mo, Jerps. Alam ko nag-reschedule tayo multiple times ata. Bago tayo mag-start, Jerps, anong YouTube channel mo? Kasi alam ko marami dito na gusto subaybayan din ang storya mo dito sa Amerika. So, bagong vlogger po ako and my username is JerpsRN. Actually, ang history po niyan is bago ako mag-migrate dito sa Amerika, gusto ko na mag-vlog. Pero since adjusting pa tayo and few months ko lang in-start yung vlog ko, kaya mag-subscribe na kayo guys. And sapilitan po ito. Sige. I-link natin yan sa description box down below. Bago tayo mag-start sa mga nanonood, please support our channel by subscribing, commenting, and liking the videos. Kasi, syempre, mas libre naman siya and mas maraming likes, mas maraming followers, mas maraming guests sa podcast. And, syempre, mas na-engganyo kami gumawa ng more videos. Kasi, actually, to tell you guys the truth, wala naman kami kinikita dito eh. Parang ano lang to, hobby lang namin. True. Okay. Alright. Jerps, pinapanood ko kasi YouTube mo and nakita ko dentista ka sa Pilipinas, pare. So, from nurse, dentist, and then nag-migrate ka here sa Amerika. Paano yun? Parang, ano storya nun, bro? Teka. Well, di ko pa siya nagawa ng content for future na. Pero, history lang. Graduate po ako nursing unang-una, 2011. And then, yung tatay ko gusto niyang mag-pursue ako ng dentistry or any other medical course. And then, sige, sabi ko, bakit hindi? Ba't di natin pagbigyan? And then, natapos ko po siya year 2016, yung dentistry. And though nakapag-practice naman po ako ng 4 to 5 years. Well, don't get me wrong, hindi pa po ako ganun ka-established na dentist sa Philippines bago ako migrate. Though I would say na mas naglilin ako ngayon towards nursing career path ko. Ayun. Okay. 2011? So, same age lang siguro tayo. Ako, na-compute na. Hindi ko naisip yun Same age lang tayo, tol. Oo, matagal na rin. So, paano yun, Jerps? So, kumuha ka na nursing, and then nag-dentistry ka. Nag-practice ka ng dentistry. Kailan mo na-realize, tol, na gusto mo palang balik loob sa nursing and then migrate dito? Kasi alam ko marami sa atin na umalis din na nursing. Umalis ako na nursing. No? Isang taon lang ako nag-nursing sa Pilipinas after the graduation. Tapos nag-wedding photography ako, nag-business ako. So, ikaw, ano story mo dun, bro? Una-una, wala naman po talaga akong balak mag-migrate. Masaya na ako sa buhay ko sa Philippines. Pero kasi after a while, nare-realize ko na ayoko na nung everyday routine ko and parang masyado na siyang paulit-ulit, repetitive. And at the same time, nakakontribute din yung main reason is most of my family members nag-migrate na po sa US and ayaw ko pong maiwan mag-isa. So, isa po yan sa main reason kung bakit ako nag-migrate. I am willing to throw away everything. Dentistry, yung life ko, friendships and everything para makasama ko yung family ko. Ayun. Kaya sabi ko, why not? Pero syempre, pinaalam ko muna sa tatay ko. Sabi ko, kasi syempre dentista na tayo and proud siya sa anak niya, doktor daw. Ay. Sabi ko one time, sabi ko, pa, okay lang ba kung gagayahin ko si kuya para ano?
sama-sama tayo sa US. And ine-expect ko nun na ano siya, medyo hindi niya magugustuhan yung decision niya. Pero nagulat ako, sabi niya, "Bakit hindi? Bakit di mo subukan? Mas maganda nga yung idea." And then yun, kinabukasan nag-resign kaagad ako. At ang tanong-tanong, actually hindi ko siya plinano. On the spot, bukas na, bahala na. And then apply ako dun sa pinakamalapit na ospital. Oh, pare ganun na. Ayos din na. Ayos din na. Kasi Fast kung decision making, ah. kasi kung mabilis mo lang siya pinag-isipan, I mean kung matagal mo siyang masyado nagde-dwell ka and hindi ka pa talaga sure, okay lang din naman yun. Kaso medyo maraming delay yung mangyayari. So, I would say na tama po yung decision na yun for me. Kasi yun nga, kasama ko na yung family ko dito. And mas okay yung everyday life ko compared na nasa Philippines ako. Medyo hard mode sa atin no? Medyo hard mode sa atin. Mabigat din yun na parang kasi ako, well, ang nangyari sa akin, ang dami kong booking isang wedding, tapos nangyaring COVID, and then doon ko lang nilive up ulit na may pangarap ako dati magpapasa na ako ng kompleto na yung documents ko before Tapos nag-wedding photography lang ako. Hindi ko na pinasa yung NCLEX ko. So, alam mo yun, yung papel luma na, nanilaw na. Tapos nangyaring COVID, doon na ako nag-re-apply ng NCLEX at ginawa ko lang. So, mga hindi, komportable na rin ako sa Pilipinas noon So, yun lang. Kita ko nga nung time na yun, nung nagpa-process pa ako, nakikita kita, parang start ka pa lang din sa YouTube channel. Sabi ko, ano kaya nangyari dito sa nurse na to? Search nga natin. Ay, sabi ko, kuya, tingnan mo. Ang dami na pala niyang ginagawang videos. I see. Okay. And then, so kailan mo pinano mag-NCLEX doon? Teka, 2022. Bali, ako nun, almost nakaka 1.5 year na ako sa hospital. And then, una pa lang, bini-BI ko na yung mga ka-duty ko. Sabi ko, guys, mag-NCLEX na kayo. Kasi ito yung gagawin ko. Bahala kayo dyan. And then, ayun, yun yung main goal ko. So, minadali ko lang lahat ng proseso. And nakakatuwa lang kasi yung mga ka-duty ko, most of them nasa US na din. Na parang ako yung nag-influence sa kanila. Kasi yung iba doon parang ang tagal na sa Philippines. Kasi yung pala hindi nila alam yung proseso. So, sabi ko, ganito yung gawin mo. Tara, sabay-sabay tayo. And then, ayun. Lahat sila, nakikita ko nga sa ibang state na. Nakakatawa yun Ayos Oo. Ayos yun. Sa akin naman, parang dun sa pinagtrabahuan ko sa Pilipinas na hospital, kasi parang bago ako nag-migrate dito, nagtrabaho ulit ako. Sila naman, lahat sila bro, UK. Ako lang yung papuntang US. So, nasa UK na sila, ayan. Pero lilipat na rin dito sa US. Okay yun. Kasi medyo exposed na sila Unlike tayo, di ba? Parang first time. So, pag galing na ibang bansa, medyo mas madali na makaka-adjust dito. Totoo. Oo. So, ikaw, paano ka naghanap ng employer mo, bro? Was it like, nakita mo ba sa internet o sa mga forums or rekomenda ng tropa, ganyan? Kasi para mabilis din yung process mo pupunta sa US Pwede ko ba banggitin yung agency ko? Nasa'yo, pare. Nasa'yo. Sige. Start po yan nung pagkapasa ko ng NCLEX. Kasi nga, minamadali ko na yung process ko. Sabi ng kuya ko, tignan mo tong agency na to. On the spot, ang agency ko po is Direct Hire, PRS Global. On the spot, nakita ko yung nilatag nila na information. Sabi ko, okay ito, why not? Subukan natin. And then after nung interview,
pinatagal ko muna. And then, kasi yung kuya ko rin nun ini-interview sa iba't iba. Nagsha-shopping siya. Pero ako, on the spot, nag-sign na ako kasi for me, siya yung pinaka-direct to the point. And maganda yung offer, no? Parang walang masyadong catch or basta lahat nung kailangan mong malaman nandun na. And most important, yung maganda yung reviews niya. Kasi yung experience ng ibang tao, yan din yung talagang masasabi mo magiging factor sa pagpili mo ng agency. So kung marami kang naririnig na hindi okay sa ibang agency, and then may naririnig ka din na okay, syempre mapapaisip ka. Kasi yung pagpirma sa agency, hindi naman po yan na parang pirma ka lang tapos mamaya babawiin mo na, no? Hindi pwede yun kasi sisingilin ka na nun. Binding contract na yun eh. So, ayun, medyo nakakakaba din. Pero hindi naman po ako nagsisi. Kasi halos lahat ng kasama ko dito came from the same agency. And halos wala pa po ako nakitang negative review. Hindi ako nagpapaka-OA, guys. Wala pa akong nakikitang negative review about my agency. Ayun lang. Oo. Actually, marami din dito sa podcast na under PRS and okay din sila, no? And tama yung sinasabi mo, bro, na actually yung mga naghahanap para sa mga nakikinig, pag naghahanap ka ng employer, pag nakita nyo ng maraming lawsuits, huwag na kayo pumirma doon. Kasi maraming parang pumipirma pa rin eh. So, ang gawin nyo ganito, i-type nyo, i-google nyo yung pangalan ng employer, space, lawsuits. Pag nakita nyo na marami ng kaso, huwag na kayong pipirma doon. Ganun lang yun eh. Ganun lang yun. Tama. Kasi yung pagmamigrate nyo dito is once in a lifetime opportunity din. And kung yung first experience nyo sa agency pa lang, tagilid na, matotrauma ka na, wala ka pa sa ospital. Diba? Sakit sa ulo agad. Para mag-migrate tsaka mag-enjoy. So, isipin mo yun na wala ka ng work. Wala ka pa sa Philippines. Tapos, may utang ka pa. Tapos, tagilid pa yung process mo sa migration. Kung sa normal na iisipin, parang ayaw mo nang ipagpatuloy kung ganun mangyayari, di ba? So, isa po yan sa factor na kailangan yung tignan bago mag-migrate. Huwag pirma ng pirma. Milestone to sa buhay natin eh. Kaya dapat talaga himay-himayin nyo yung mga employer na pipirmahan nyo. So, ikaw bro, so PRS, regular or fast premium processing kaya din? Hindi ko na kasi, noong time kasi na yun, COVID times, so, di ba parang maraming nurse na nagre-resign. So, si US talagang kuha ng nurse nag-outsource siya from different countries. And then, nung time na yun, ang tagal ng current nung visa bulletin. So, lahat nung naka-hire is premium processing. So, parang talagang minamadali nila yung papers and everything. Pero kasi kung hindi naman current yung visa bulletin, wala ring sense na mag-premium processing sila. Mahal pa yung bayad nun. So, alam ko ngayon, mostly regular processing na lang muna. Okay, so medyo, ako din eh. Noong panahon na yun, $2,000 din yata yun eh. Bro. Pero hindi tayo magbabayad nun. Mabigat yan. Oo. Ayun, pero everything's worth it naman. And yun nga, okay na okay ako sa agency ko kasi through email lang lahat, wala akong naging problema. And mabilis naman sila sumagot kahit daan-daan yung nag-a-apply. Importante, malaking bagay din yun. Oo. So ikaw bro, paano mo pinili yung North Carolina? Parang binigyan ka ba nila ng listahan, ganyan? Or dahil ikaw na nagsabi na dyan mo gusto? Paano yan bro? Paano yan?
Well, actually coming from the Philippines, no, as a normal na mindset ng Pilipino, ang alam lang nating state California, Florida, alam mo yun, yung mga sikat na state. Pag New tinanong ka, York, North no? Carolina. North Carolina, ano yun? Anong meron Oh. dun? Hindi ko alam yun, ah. Well, unang-una is choice ko kasi ibang state. And then offer nga ni PRS, binigyan ako ng 3 state. And then out of 3 states na yun, ni-review ko, no? And then North Carolina yung for me is pinaka-okay na weather. Sabi nila laid back daw and it's a developing state. Meaning state siya na nag-i-start na mag-boom, no? So nababasa ko rin online na maraming tao from other states na nagma-migrate kasi nga ang taas ng tax doon and then lilipat ng ibang state para makamura. So sabi ko, mukha namang okay dito sa North Carolina. Yun nga lang, medyo malayo siya dun sa main state na gusto natin puntahan. And then, yung hospital na papasukan ko, yung employer ko is a magnet hospital. Sabi ko, mukhang okay ito kasi kung dito ako magtatrabaho, medyo gaganda yung resume ko kasi isa sa top hospitals in the US yung papasukan natin. So, ayun, nag-agree kami ng kuya ko. And then, pagpunta namin dito, ayun nga, yung ine-expect namin and everything, very laid back. And maganda rin naman yung weather. Kaya, okay na okay itong, as a starting state, no? Okay na okay itong North Carolina. So, kayo ng kuya mo, under PRS ba? Ganun? Sabay kami nag-apply. And then, lahat ng proseso and then ticket and everything, sabay-sabay kami. Astigin bro, ah. Oo, kaya halos wala naging problema kasi hindi ako mag-isa eh. Meron akong karamay sa mga sa mga lahat ng gastusin. Ayos, ang laking suporta na, no? Actually, dito sa Phoenix din, no? Kasama ko yung sister ko. And yun na, nag-share din kami sa gastos. Ang laking tulong yun, bro. Sa rent pa lang eh. Di ba? Sa rent pa lang. Oo. Dapat ready ka talaga kasi ang pinakamalaki mong gagastusin dito is yung cost of living. So kung hindi enough yung kinikita mo and then wala ka ring maiipon kahit na may grade ka, di ba? So yun. Okay. So kailan ka dumating ng Amerika? Anong year na ba ngayon? Last year lang po. 2024. Bago lang ako dito. Same lang tayo, bro. Last year? Kala mo, ang galing-galing mag-advise sa YouTube eh. No? Bago lang pala. Pero yun nga. So, paano yun, bro? Sabihin natin, pagdating mo, ano yung process nun? Parang meron ba kayong mga, in 1 week, inayos nyo yung mga SSS, di ba? SSN pala. Green card. And then, paano yung parang umpisa mo sa hospital, sa ilang months yung training mo, ganyan? So, nung paglapag, guys, syempre, sinundo na kami ng PRS. And then, una namang offer, syempre, una natin tanong, may libre po bang pabahay? Kasi wala po kaming alam dyan. Wala po kaming titirhan. And then, very direct sila, sinabi nila. Pero alam ko na to beforehand. Sabi nila, 3 days lang kayo sa hotel. Kaya ang advice namin, bago pa kayo pumunta dito, maghanap na kayo ng apartment. So, ayun. After nun, naghanap na kami ng apartment. Pero, ang maganda doon is meron silang binigay na pantulong para sa down payment doon sa bagong apartment. Very generous amount. Ewan ko lang yung ngayon kung ganun pa rin. And then after nun,
inintroduce kami dun sa ospital. Marami kami, grupo kami, para kaming turista sa bus na magtuturo sa ibang bansa. No? Tour kami dun sa ospital para kaming turista talaga, no? Yung forma pa namin, pa Pilipinong-Pilipino. Yan nga ako nakasama, nakabarong eh. And then after nun, hardcore yun Oo. And then after nun, tour kami sa ospital. Kita namin, ay, ang ganda pala dito. Bagong-bago. Ibang-iba dun sa kinalakihan namin. And then, ini-introduce na kami. So, after nun, binigyan kami ng schedule kung saan kami mag-duty. And then, yung schedule na yun, syempre, after nun, ikaw na yung gagawa ng paraan kung paano ka pupunta doon. So, for the first 1 or 2 months, nagli-lift lang kami in Uber. Kasi nga, medyo hindi pa namin din alam yung process kung paano bumili ng sasakyan. So, pinapakiramdaman muna namin based doon sa experience nung iba kasi ayaw namin magkautang na malaki. So, learn from the others' experience muna. And then after a while, ayun na, doon na nag-start yung duty namin, shadow. And then, pipili ka ng unit. Kasi ako 3 unit yung inikutan ko. Medical surgical, and then may ortho pa yata, nakalimutan ko na. And then yung isa na parang progressive care, hindi naman tayo ganun kagaling. So doon na lang muna tayo sa basic, no? Ang napili ko is yung med-surg. And so far, gusto ko talaga siya kasi marami rin ako natututunan. Ayun. Pero bakit the Philippines med-surg ka rin? Sa Philippines, oo, bedside din ako sa Philippines. Ang kaibahan lang niya dun sa pinag-dutyhan ko sa Philippines is dun sa isang floor, halo-halo yung cases. May OB, may pedia, may basta kung ano nung sakit, yun yung hawak namin sa Philippines. Kasi yung pinag-applyan ko, kinikater niya lahat ng patient and syempre minsan walang room sa ibang floor. So kumpara dito sa US, bawat floor very specific yung cases talaga. So sa amin, majority like 90 to 95% ng pasyente namin is cancer patients, surgical oncology, ganun. Oh, I see. Okay. Gano'ng katagal yung training niyo din? Ha? Gano'ng katagal yung training niyo sa hospital? Training? Bago kayo nagsalo? Ayun. Yung training, 4 weeks. 4 weeks, oo. Then yung una doon is shadowing muna. So para ka lang susunod doon sa nurse na mag-train sa'yo. Tuturo niya sa'yo, ganito yung ginagawa. Kaya huwag kayong matakot guys kung bago kayong salta dito. Tapos medyo matagal na rin kayong walang practice ng nursing kasi di naman kayo pababayaan na ngayon kayo ipapadala sa ospital tapos bukas mag-isa na kayo. Hindi po ganun dito kasi sinasala talaga nila muna. And bago ka nila pabayaan, for sure na train ka na talaga. Mas maingat sila pagdating sa mga ganun bagay. Oo. Mga pasyente kasi dito, medyo sensitive. Unlike sa, hindi ko naman masyadong kinukumpara. Pero kasi, mga pasyente dito, alam nyo naman, di ba? Sa naibabasa nyo sa internet, masyadong maraming request, mga RT. So, ayun, very careful kasi even the tiniest mistake may cost you your job. Kaya, very careful lang tayo dito. Okay. Ikaw bro, ilang months bago mo masabing komportable ka na sa hospital na pinagtatrabuhan mo or sa unit mo? Actually, kanya-kanyang preference yan. But for me personally, siguro mga 6 months or more.
Ako kasi madali lang din ako mag-adjust. Pero yun nga, marami kang kailangan pakisamahan. Hindi lang mga Pilipino ang kailangan mong pakisamahan kasi iba-ibang lahi na yan. And siyempre, darating yung time na mag-a-advocate ka sa patient mo. Paano ka mag-a-advocate kung hindi mo masabi properly yung gusto mo sabihin, di ba? Kasi hirap na hirap ka nga magsalita. Parang sabi mo, Dok, ba't ganyan-ganyan? Siyempre, isipin mo muna, ano nga ba yung English, no? Paano sasabihin nyo? So, isa rin yun sa mga pwedeng maging problema natin na hindi natin masyado na-express yung sarili natin. Alam natin yung process, pero at the same time, kailangan mo siya i-explain properly, no? Para ma-advocate mo yung maka-advocate ka sa patient mo. And at the same time, yung parang relationship natin sa patient natin, yung rapport, di ba? Paano ka magbi-build ng rapport kung hindi kayo makapag-communicate ng maayos? Yung mga pasyente dito, guys, yung mga tao dito, mahilig sa small talks. Mapadaan ka lang sa labas, parang feeling nila best friends na kayo. So, ayun, isa rin yun sa mga naging balakid sa akin for the first few months. Pero alam naman natin mag-English eh. Yun nga lang, hindi natin napapractice. Kaya medyo adjustment period. Communication na, I'd say. So sa trabaho mo, anong schedule mo bro sa med-surg mo? 12 hours? Okay, paano yan? 12 hours po ako, 3 times a week. And then, pwede mag-pick up ng additional shift. Pero for the first few months, nag-day shift ako. Kasi gusto ko ma-experience yung days. And then, pansin ko sa days, wala masyadong Pinoy. Kasi nga, medyo dito sa US, doon lang sa unit namin, medyo busy yung day shift. So after 3 months, hindi ko na kinaya kasi meron ding times na wala akong tulog. Hindi ako makatulog. Siguro dahil nag-a-adjust pa yung katawan ko or parang kung ano naiisip ko. Kaya after 3 months, nag-shift ako sa nights. Schedule ko usually weekend kasi meron siyang additional. And malaking tulong yung additional na yon, yung weekend pay saka sa night shift pay. Malaki factor talaga. So, ayun, isipin nyo kung saan kayo mas okay, days ba or nights? Kasi malaki yung kaibahan ng environment. Kasi sa night, syempre, tulog lang yung mga pasyente. Wala masyadong ganap, walang admission. Sa days naman, pagka-uwi ng pasyente, pikit ka lang, may bago ka ng admission. So, yun yung di ko rin kinaya sa day shift. Busy, no? Busy. May appointments, diba? May appointments pa sa day shift, pa ba? Tsaka ang daming kausap. Kasi ang daming tao sa day shift, guys. Kasi dito merong mga nutritionist, respiratory tech, tapos basta PT, kung saan department, pwede lahat yan makausap mo araw-araw. Pero sa night shift, kayo lang, syempre. So, yun lang. Very peaceful. Yan, tama. Okay. Sa skilled nursing facility na pinagtatrabahuan ko, nag-umpisa naman ako ng night shift. And sa nights, wala na yung mga tao. So, nurses, CNAs, and patients lang. Wala na rin doktor. So, walang lalapit sa akin. At wala na rin mga hospital visits. So, yun din, mas tahimik talaga. Nag-switch naman ako sa days. Siyempre, may mga family, may doctor's orders, may appointments, may dialysis appointments, clinic appointments. Ang dami. Parang times 3 yung effort sa umaga para sa akin sa facility ko. Busy. Marami rin ako naririnig sa skilled nursing facility na yun nga, medyo marami kang handle na patients. So, ako parang hindi ko kaya din yung ganun eh. Compared dito kasi sa hospital na parang max of 4 and 5 lang.
Ooh. And then, kasi di ba, yung mga nurse dito palaban masyado. Paano palaban? Importante sa kanila yung mga rights. Kung nahihirapan sila, ayaw nila niyan, tatanggihan nila. Di Tama tulad ka sa doon. atin. Di tulad Oo. sa atin na pag sa'yo yan, bahala ka dyan. Di Oo ba? na lang, di ba? Bawal tumanggi. Dito, guys, pagka ayaw nung nurse sa pasyente, yung nurse pa yung may ayaw. Pag ayaw nila, hindi talaga ibibigay sa kanila. Importante sa kanila dito yung mga karapatan nila. So, ayun. Marami akong nakikitang ganun na na pag nahirapan yung nurse, ayaw na niya yan. Totoo. Kung charge ka, bala ka problema dyan. Marami din ganun sa amin, bro, ng mga nakita ko yun, no, sa umaga, papasok ako, or pag night shift ako yung bago ako umuwi, pupunta na yan, papasok na yung yung unit manager or charge nurse. Tapos pupunta na yung mga yung mga nurses na, wag na kayo magdadagdag ng pasyente sa hall ko, hindi ko na kaya. Oo. Grabe. So, isa rin yun sa mga makikita nyo na kasi sa atin, nasanay tayo na merong seniority, no? Dito, guys, kahit bagong salta pa lang, sila na yung senior. Mas may sila, mas parang, paano ba? Mas, yun nga, yung karapatan, no? Mas pinaglalaban lang dito. Oo. Tsaka maraming mga policy yung hospital eh. So, hindi ka pwedeng mag-retaliate, hindi pwede yung masyado kang maraming, basta, guess yun na yun guys, protektado mga empleyado, bali sa mga policy ng hospital. Okay. So, share mo naman sa amin yung bro, yung routine mo sa work. So, pasok ka ng 6 p.m. or 7 p.m.? 7 to 7 ba kayo? Ayun, isa sa mga importante guys na kailangan nyo tandaan, kung pipili kayo ng apartment, dapat malapit sa ospital. Totoo. Kasi ako guys, 5 minutes lang nasa ospital na ako sa drive. So, gising ako, let's say ang pasok ko 7 p.m. and then galing ako night shift before. So, gigising ako mga 4 p.m. and then aalis ako sa bahay namin mga 6:40, 6:45 na. Never pa ako na late. Kumpara doon sa iba nakakakuha ng murang apartment, pero ang travel time naman nila is 30 minutes, 45 minutes one way. So, yung nagastos mo na time and gas, parang ganun din. No? Pagod ka pa. So, oo. And syempre, kung galing kang 12-hour shift, tapos papaspas ka sa highway, pwedeng maging prone ka pa sa accident, di ba? Accidents. So, yun na, routine ko, dapat 6:45 nasa hospital na ako. And then, sa unit namin kasi very strict yung manager namin dapat. Di ka pwede mag-clock in ng 6:54, 6:53. Dapat 6:55 to 7 a.m. naka-clock in ka na. So, 6:50, yan, dapat nasa unit na ako and in 5 to 10 minutes nare-review ko na yung chart ng patient. Though meron din namang mga time na hindi na ako nagre-review. Kasi pwede mo namang gawin yan sa sa shift mo. And then, syempre, dapat maayos yung report. And then, dapat before 8 a.m. after shift, dapat nakauwi na ako para makakuha ako ng maraming tulog. Yung kasi yung problema sa night shift mahirap maka-adjust ng tulog. Actually, para sa akin, yun yung yung challenge para sa akin Kaya lumipat ako ng days Gusto ko ng normal na tulog. Kaya lumipat na ako ng days. Yun lang. Oo, yun ang talagang malaking kaibahan. Kasi meron ding mga times na, alam mo yun, parang pagdating ng normal na araw, pagka-off mo, parang 3 oras lang yung tulog mo tapos hindi ka na makatulog. Yun lang yung trade-off. Nangyayari yun, no? Day shift.
Kaya marami rin din nagsusurvive sa night shift. Kaya maraming Pilipino sa night shift. So, paano yun, bro? So, kayo ba yung mga patient nyo, kayo pumipili o yung manager nyo yung nagpipick para sa inyo? Sa amin, pagdating mo, nakalinya na yung mga pasyente. So, sila yung namimili. Pero syempre, may times na yung assignment ni ganito, sobrang dali. Yung assignment ni ganito, sobrang hirap. So, hindi naiiwasan minsan, bakit si ganito? Alas 7 hanggang alas 12, nakaupo lang. Kaya ako, hindi pa ako kumakain, hindi pa ako nakaupo. So, doon guys, ma-appreciate nyo yung mga ibang tao na tumutulong. Na kahit wala silang ginagawa, no? Iikot sila. Para meron kaming policy na ganun na may body system, no? So, ikot sila, tatanong, kailangan mo ba ng tulong? Kailangan ba ng ganyan? Kasi, yun nga, nangyayari din naman yun sa Philippines kasi hindi naman din alam ng charge nurse yung exact situation ng mga pasyente and hindi rin naman natin minsan na-expect kung anong pwede mangyari sa patient. So, sa unit namin, pwedeng may time na sobrang busy ka and may time na hindi ka busy. Kaya medyo marami ring may ayaw sa unit namin. Kasi yun nga, mostly post-op. So, mostly, pwedeng hindi sila stable. Okay. Nakakatawa lang din kasi dito ko na-appreciate yung nursing. Kasi, yun nga, lagi silang maraming sinesend kung paano yung ganito, paano yung ganyan. So, kung wala kang idea, madali lang siya matutunan. Okay. Marami ring, So, parang mga modules style? Ganun ba? Oo. So, dito ko lang din na-encounter yung mga iba't ibang uri ng term, yung mga na-encounter ko sa NCLEX exam na nababasa ko na wala akong idea. Dito ko na-apply, ganito pala yun, meron palang ganun. Kaya pati mga minsan, ako naman minsan yung mga pronunciation, hindi kami nagkakaintindihan. So that's how you say it. Okay. Oo. Meron nga akong experience. Nagbibigay ako ng report. Sabi ko, grammar na kaartehan. Sabi ko, the patient went to the bathroom twice or thrice last night. Tapos tinignan ako lang gano'n nung kapalitan ko na puti. Sabi niya, did you say thrice? Are you serious? Sabi ko, yes, that's a word. Tapos tinignan niya lang ako. Tapos nakita niya, seryoso yung mukha ko. After nun, hindi ko na masyadong pinansin. Pero nababother ako. Sabi ko, ano ba yung sinabi kong mali? Hindi niya yata alam yung salita nila. So, sinearch ko sa bahay yung word na thrice. Ano pala siya? Hindi na nila ginagamit. Usually, 3 times yung gamit nila. And para siyang considered as word na sinauna pa. Parang alam nila yung meaning. Pero, pag ginamit mo, parang feeling nila nagjo-joke ka. Pero kasi ang turo sa atin, di ba? Thrice, 3 times. So, ayun, isa yun sa mga petty things na tingin mo okay, pero sa kanila, iba na pala, outdated na. Maraming ganon. Pero okay lang yun, guys. Yung mga tao dito, hindi judgmental when it comes to grammar or pronunciation. Ang pinakamahalaga lang is nagkakaintindihan kayo. Totoo, no? Medyo parang mas dito, kahit barok yung English mo. Sa amin kasi bro dito, sobrang nakalimutan ko yung term pero yung mix din yung mga races. So, daming Mexican at saka mga
basta mga galing Egypt, ganyan, or galing Africa, ganyan. So, marami din na hindi straight yung English at hindi kailangan perfect yung English mo eh. As long as alam namin, nagkakaintindihan kami, goods lang kami. Walang magko-correct sa'yo na hindi kaya yung pronunciation yan. No? Chill lang. Oo, tama. Kasi sanay naman na din sila dito na yung mga tao sa paligid nila came from a different culture, came from a different country. So wala na sa kanila yan. Basta ang mahalaga lang sa kanila, nagkakaintindihan kayo and sure na alam mo rin yung sinasabi mo. Oo. Okay. So, ikaw bro, gaano katagal lang ang contract mo sa employer mo? Dati, alam ko 2 years, pero ngayon 3 years na. 3 years. And merong buyout option. Pero for me kasi, syempre, di rin naman may iwasan, may nagba-buyout, ganun. Pero for me lang kasi, yung experience na magigain ko kapag na-complete ko yung contract ko is valuable na magagamit ko just in case na may plan ako lumipat ng state. Kasi yung iba Oo, yung ibang employer na nakikita ko kapag local hire, gusto nila at least 3 or 5 years experience bago kanila tanggapin, lalo na yung mga prestigious hospitals na US experience, hindi pwede yung experience galing sa ibang bansa. So ayun, siguro kung ako, tatapusin ko na lang muna yung contract ko. And at the same time, giving back din sa pwede namang hindi maging factor yung giving back na yun. Pero for me kasi, sila yung nagbigay sa akin ng opportunity na makalipat dito sa US. So, and hindi naman din masama yung offer, no? So, at the same time, tapusin ko na lang din yung contract mo. Bro. Ako, medyo mas inclined ako or mas doon ako sa angulo ng yung tatapusin yung contract kung okay naman lahat, no. Marami din lang din kasi yung iba na experience nila na medyo yung mga ina-expect nila hindi pala ganun talaga. So nahirapan din sila sa mga employer nila kaya hindi nila tinatapos. Tsaka maraming problema sa trabaho kaya yung iba lumilipat din talaga. Siguro hindi na maiwasan yung ganun. Kaya kung maayos naman yung alam mo yung workplace na wala namang kupal, ganyan. Okay naman lahat. Might as well, no? Kasi pag lilipat ka, bago din lahat, medyo mahirap din di ba? Totoo. So, siguro ako din, sinwerte lang din ako sa employer ko. Kasi wala akong reklamo. Ang problema lang is ako mismo. Hindi tayo pumasok, nakakatamad. Pero kung ikukumpara ko dun sa na-experience nung ibang nurse, no? Parang pagkapasok nila, merong kagad silang kaaway, inaway kagad sila nung iba, no? Pare, so far sa amin, walang ganun. May ibang ganun, totoo. Isipin mo yun, bago ka pa lang, may kaaway ka kagad. Ang hirap nun. Ang hirap nun, totoo, no? Yung anxiety mo puntang trabaho na iisipin mo ng trabaho mo may additional pang ganun. Totoo. Kasi wala ka namang kakilala, wala kang masyadong support group. So isipin mo yun na sa workplace mo medyo may hindi ka kagad naging okay. Wala ka namang ginagawa. May mga ganun din talaga na hindi maintindihan kasi syempre kanya-kanyang ugali talaga ng mga tao yan, no? So, ayun, swerte rin ako sa employer ko and siguro yun din yung magiging factor kung lilipat ako ng ibang hospital kasi panibagong adjustment na. And hindi mo masisigurado na yung mga taong makakasalamuha mo doon is maayos mag-isip. Kasi medyo marami dyan. Minsan, pagbago ka, tapos ganito, bagong salta ka pa lang. Parang ang galing-galing. Ganong mindset ba, guys? Hindi diba? Hindi may iwasan yun. May ganun hindi may iwasan na. Totoo. May ganun nga talaga sa iba.
No? So, ikaw nga bro, malapit na mag 1 hour, few more questions, no? Bigyan mo ako ng isang bagay na gusto mo sa workplace mo. Ako mag-umpisa na ako. Ako gusto ko yung sa trabaho ko, although skilled nursing facility, medyo mabigat yung load, pero yung mga tao, madali kausap. Pag sinabi ko, tulungan mo naman ako. Kasi kilala nila ako na, yan si Daniel, unless bugbog sarado na yan, hindi yan hihingi ng tulong. Susubukan niyang gawin mag-isa lahat. So, pag alam nila humingi ako ng tulong, kailangan na talaga. Tsaka, so madali sila kausap, mabait sila, nirespeto naman ako ng mga tao doon. Tapos, pag ayokong pumasok, boom, sobrang dali, ayokong pumasok. Wala silang problema. Hanabagan sila na iba. Ikaw, anong paborito mo siguro, no? Sa workplace mo? Well, lahat ng sinabi mo, ganun din sa unit namin. And syempre, pinaka-paborito ko is yung environment, no? Kasi sa unit namin, oo, syempre may mga tao din na minsan medyo hindi mo rin sila maintindihan. Pero sa unit namin, walang problema kung hindi mo alam yung ginagawa mo. Walang judgmental dito. Hingi ka ng tulong. Sabihin mo, hindi ko to alam. Paano ba to? Hindi nila sasabihin sa'yo na, nurse ka, dapat alam mo na yan. Basic lang yan. Sabihin mo lang, hindi ko to na-practice, hindi ko alam eh. Sasabihin lang nila sa'yo, okay, tara, anong room? Samahan kita, gawin natin. Tama ka doon. And sa unit namin, tulungan din. Pagka mabigat yung trabaho ng isa, tutulong yung isa. So, pinakamalaking factor talaga guys is yung mga kasama mo. Kasi pag yung mga kasama mo walang pake, no? Mga kasama mo gusto lang nila matapos yung trabaho nila. Tapos ikaw, bigat na bigat ka na, nakakapagod yung ganun. Pero yung shift na maraming tumutulong is yung talagang mamahalin mo yung trabaho. Lalo na pag madaling kausap talaga lahat. No? Yeah, pa. Totoo. Tsaka sa manager namin, pagka hingi ka ng off, gagawan din nila ng paraan para ma-aprobahan yun. I see. Ayos din. Okay. So ikaw ba bro, madalas ka bang pumipick up ng shift? Hindi. Anong angle mo dyan bro? Quality of life or quality of, di ko alam eh. Anong point mo doon? Yung first year ko, more on happy muna, no? Kasi 3 days lang ang pasok, tapos syempre 4 days na pahinga. So yung time na yon more on gala-gala, punta-punta kung saan, explore, and then after a while, ma-realize mo na parang syempre kailangan mo na rin mag-ipon. So sa second year ko, doon ako nag-start mag-pick up ng shift. Ang goal ko is at least 2 pick-up shift a month. So, para may bakasyon din. And then, ang maganda sa amin, yung pick-up shift namin, nagpi-pick up lang ako kapag merong tinatawag na staff incentive. So, ano ba yung staff incentive? So, additional per hour pay siya bukod sa overtime. Diba? Kasi sa amin, times 1.5 ang overtime eh. And then, kung merong staff incentive, solid na $25 on top of everything. So, kung weekend ka, night shift ka, salpakan pa nila yan ng 25. So doon na ako nag-pick up per hour. For the shift, parang laki nun per hour? Oo. So, example, bigay lang po ang example. 250 siya. Oo. Kasi, for example lang po ang per hour mo is 30. Pero hindi naman 30, syempre. Pang new graduates lang yun. 30. So, syempre, ka na daw. Weekend ka pa. Pwede additional. Tapos, night shift ka. Kasi sa amin, pag weekend plus night shift, additional 15. O magkano na yung per hour mo? 45 na. 45, Tapos, syempre, since 4th shift mo yon, meron kang 8 hours na times 1.5. So, 30
45 ka na plus 15, edi 60 ka na. Eh, yung pick-up shift mo pa is staff incentive, meaning may solid na 25 per hour. Edi salpakan mo pa yun ng additional 25. So, ayun na lang. Kaya na lang mag-compute, guys. So, tuwing ganong season lang ako nagpi-pick up ng shift. Para tiba-tiba. Oo. Pero malaki din yun, hindi lagi may ganun. Hindi lagi may ganun. Pagka talagang short staff lang yung mga hospital. Same din sa amin, no? Pag talagang kailangan at wala makita at wala makuha, nagkakaroon din kami ng ganun, parang plus 250, plus 200, plus 300. Depende sa pangangailangan. Pero same din yung overtime na times 1.5. Pero sa skilled nursing facility, di ko lang sure kung pati sa ibang states, walang night differential at weekend differential. Oo. Alam ko kasi, guys, correct nyo na lang ako pag mali. Yung night and holiday differential, usually may, kasi di ba pagka staffing agency ka, ang employer mo is yung agency, hindi mismo yung hospital. So, hindi ka pwedeng makakuha ng mga ibang incentive. Pero kapag ang employer mo is yung hospital mismo, lahat ng benefits pasok na sa'yo. So, lahat ng incentive pwede mong makuha. So, ayun lang guys, timbangin nyo rin kung anong mas okay para sa case nyo. Staffing or direct hire. Malaki difference talaga. Totoo yun. Tsaka marami din nagrereklamo na pag parang dahil staffing agency nila, yung overtime nila tsaka holiday pay, hindi na nararamdaman yung yung multiplier. Oo. Kasi totoo. kinukuha ng staffing nila. At Totoo. nalaman Timbangin na lang nila nung nakita nila payslip nila. Yun ang catch nun, guys. So, timbangin nyo maigi kung anong okay sa inyo. Kasi marami akong kilala na pagdating dito, tapos nakita nila yung sweldo ng mga kasama nila. Parang ang laki ng diferensya. So, napapaisip. Yun yung medyo nakakainis no? Pag nakita mo na, bakit ka ganito? Tapos parehas lang kayo trabaho, di ba? Pero bakit yung sa akin, ganito lang? Tapos 3 taon ka pa, OMG. Lugi. Mas nakakainis yun ng konti. Oo, mahal pa nung buyout. So, isa rin yun sa titimbangin nyo, guys. Pero siyempre, meron din yung advantage and disadvantage. So, kayo na lang mag-research nun, guys. Okay. Ikaw ba, bro, masasabi mo na kailangan pick up ng shift para mabayaran lahat ng bills, or is it enough yung normal hours natin? Especially ikaw, syempre, at ako, kahati natin yung kapatid natin Depende po yan kasi maraming pumupunta dito na isa lang ang nagwo-work and kasama nila yung buong family nila. In my case, mag-isa lang po ako. Wala po akong dependents. So, lahat is sa akin. So, I would say na kung single ka, syempre enough na yung kita mo. Pero kung, let's say, your family of 4 ka and isa lang nagwo-work, medyo mahihirapan kayo mag-ipon. Kasi malaki yung gastusin sa araw-araw pa lang. Ang mahal. Sardinas pa lang, guys. Mahal na. So, I would say na kung day shift ka and then meron kang family, I would say na hindi siya enough. No? Kasi kaya po maraming Pilipino sa night shift kasi maraming incentive sa night shift lalo na kung weekend. So, pag weekend and night, yan, maraming Pilipino. So, kung ang rate mo, diretsahan na tayo. Kung ang rate mo is 30, tapos meron kang family, hindi enough po yan. No? Siyempre, bibili ka rin ng sasakyan. Pero insurance, bro, di ba? Insurance, lalo na yun. Health mahal insurance. Pa kasi nga wala kang experience. Lahat dito may insurance, guys, kahit ngipin. So,
So, majority na pumupunta dito is night shift talaga yung kinukuha nila. So, ayun lang guys, timbangin niyo rin kung papaano ba yung lifestyle. Kasi baka naman sabihin niyo, baka kasi sobrang mahal nung lifestyle mo, ganyan-ganyan. Well, meron din namang mga murang apartment din kasi yun yung unang mo magiging problema, yung apartment. Kasi siyempre bakit ka nga naman kukuha ng apartment na mura, tapos paglabas mo parang dangerous. Do'n na lang ako sa medyo mahal na safe ako na 'pag natutulog ako para akong baby. Kasi meron ding apartment guys na sobrang ingay, sobra yung kapitbahay mo nagwawala. May mga gano'n ako Oo, meron. nakikita sa mga Meron. kasama ko na kumukuha ng mura. Totoo yan. And ayun din, after ilang months lipat din sila dun sa medyo mas mahal, Mas maganda. 'no? Tas bayad penalty Oo, pa, 'di ba? totoo. Pero, Oo. siyempre hindi naman din lahat gano'n. So, kanya-kanyang preference lang din 'yan. So, I would say na kung single ka, okey na yung 3 times a week, 'no, kahit di ka na mag-pick up shift, okey na yun, may ipon ka na nun. Pero kung gusto mo mag-ipon para sa bahay, 'no, kung medyo pumunta ka na dito ng late, let's say medyo, 35 and above, siyempre medyo magmamadali ka na niyan. Hindi na puwedeng pa-relax-relax. Pasok ba tayo dun, tol? Kasi ay hindi. Baka ikaw lang. Hindi, joke lang. Ako lang. Hindi, kasi kung ako, let's say dumating ako sa Amerika, 20 years old, baka 5 taon magpa-relax-relax ako, tutulog-tulog lang ako, hindi ako magpi-pick up ng shift. Pero kung late na tayo dumating, siyempre marami tayong hahabulin like, sa retirement, 'no? Siyempre gusto mo, magkaroon na rin ng family and then so yun, dun ka mapapa-push ng more lalo na rin kung meron kang mga dependents na kailangan mag-aral, 'no? Yeah, oo. Isa yun sa mga factor na mapapa-pick up ka talaga. Na kasi medyo nandun ka na sa point of life mo na medyo nara-rush mo siya. Well, so siyempre may magsasabi naman, hindi mo naman kailangan i-rush, chill-chill lang. Pero kasi for me, hanggang kailan ba ako chill? Baka naman kasi umabot na ako ng late 40s or pa-retire na ako, wala pa akong naipupundar sa kaka-chill ko. So ayun lang, timbangin niyo rin sa sarili niyo Oo, guys kung ano din ba yung priority niyo. Kasi kanya-kanya naman tayo may kasiyahan, yung iba diyan okey na sa ganito lang, and then yung iba is kailangan ganito ako at this age, kailangan meron akong yeah. ma-achieve. Pero siyempre Oo. pinakamahalaga along the way is siyempre dapat masaya ka, hindi naman puwedeng save ka lang ng save, 'no? Hindi mo na na-enjoy yung kinikita mo. Oo. Kasi balance lang, balance is the key. Totoo yan, totoo yan. Totoo yan. Okay, mukhang okay tayo sa work, Um, pag-usapan natin yung ano, yung mga yung kotse bro, nakita ko naka CX-5 ka before and then nag-switch ka sa BM, sa Beamer, 'di ba? Tama ba? Hindi, actually nasa akin pa rin yung CX-5. So, CX-5. oo, so sa mga walang experience guys kumuha ng sasakyan, huwag kayong masyadong ma-tempt kumuha ng sobrang mahal kasi yun nga, pinakaimportante may credit and then mahal masyado yung mga brand new na sasakyan. Ako kasi, brand new ko yung kinuha yung sa akin pero at the same time, wala siyang interest, 'no? Kasi sa interest tayo natataga, eh. Totoo. So, Mabigat yung meron interest, diyan pupunta dito bago pa magkuha ng kotse ang interest 10%, 15%, do'n ka matataga guys. Pero sa case ko, wala po akong interest na binabayaran. So, okey lang yung money na binabayad ko is directly napupunta do'n sa principal. Principal, ayos yan, So, meron akong para bang leeway na mas malaking naitatabi
Kaya meron pang option na kumuha ng ibang car. And then yung Beamer na nakuha natin, syempre, ano lang siya hindi ko naman talaga siya gusto. More on napadaan lang tayo and then sabi ko kung hindi ko makukuha yung deal na gusto ko, kung hindi papayag yung dealership, hindi ako kukuha. Kasi hindi ko naman kailangan Meron naman akong isang car na gas car So ayun, zero lahat. Lease yun, di ba? Lease siya. And so zero due at signing, zero tax, basta zero lahat. So isang buwan ko na siya guys hawak. Pero wala pa ako nilalabas na pera. And ang next na babayaran ko is 500. 500. So wala yan guys. Yun yung tinatawag na true sign and drive guys. Kung familiar kayo sa term na yun. Hindi ko alam yun. True sign and drive. Oo. Pirma ka, uwi mo na yung sasakyan. Huwag ka na magbayad ng kahit ano. Yun na yun. Actually, inisip ko nga yan Daan kaya ako ng Mazda. Kasi may CX-50 ako ngayon. Daan kaya ako ng Mazda, tingin lang ako ng Miata. Kaso baka mauwi ko. Iyon ang problema. Kasi pag ayaw ko na lang ka ng salesman. Pag nabudol lang. Totoo. Guys, huwag kayo pupunta mag-isa sa dealership. Meron dyan, napadaan lang. Pag uwi, naka-Lexus na. Baon na sa utang. Pero yung sa akin kasi, firm ako na hindi ako magpapapressure. Marami ganun guys. Marami silang pressure tactics. Kaya magpasama kayo sa marunong. You have to take control no? Pag alam nila medyo kaya ka nila, medyo talo ka dun. No? Mas mahirap pa ka-recover sa presyo na gusto mo. Totoo, alam nila yan guys. Alam nila yan, pag Filipino nurse, merong pang monthly. Kaya alam na nila yan. Alam nila may pera tayo. Alam nila, Alam nila kukunin yan brand new. Kaya medyo maging wary kayo kasi matagal yung babayaran yan. Malaking factor ang monthly payment sa kotse. And idagdag nyo pa yung insurance. So ikaw bro, magkano binabayaran mo sa dalawang kotse mo sa insurance sila a month? Sa insurance, yung CX-5 nung bago, 350 a month. 350. Di ba? CX-5 na yung 350, magkano yung 15K? And then, after a while, nung naka 1 year na, nag-shop lang ako ng bagong insurance. Naging 100 a month siya. Laking pero jump nung kinuha ko yung, malaki talaga. And full coverage na yung ganun. All in na yun. Wow. Collision. And then, nung dinagdag ko yung BMW, naging 250. 251. Not bad. Sa akin naman, itong CX-50, una ko sa insurance dito for 6 months ko, 240. And then ngayon, 200 flat. Taas pa rin. Taasan ako. Pero sabi sa akin mga katrabaho ko, okay na daw yun kasi sila nasa 500 Although naka-Dodge Charger sila tsaka Challenger. So tingin ko dahil sports car, mas mahal ng konti yung insurance nila. Pagka sports car, mas mahal talaga yan. And basta mag-shop kayo lagi ng insurance pag mag-e-expire na. Kasi meron akong kakilala. Ang binabayaran niya sa insurance, 600. Tapos yung car niya is parang Hyundai Kona. Grabe naman yung sasakyan na yan. So, isipin mo yung monthly. Isipin mo yung monthly mo plus 600. Ano yung binabayaran mo? Kotse na rin yun. Porsche ba yan? Para magbayad ka ng ganun. So, marami rin budol tactics dyan. If yun ay iiwasan nyo, guys. Mataas ng 600. Grabe. Grabe. Kaya, maging wise kayo sa pera kasi maraming bagay dito na pwede kayong mapagastos nang wala sa oras. Maraming expenses. Totoo. Okay, few more questions. 1 hour mark na tayo. Ikaw ba bro, future plans? I mean like, after mo na contract mo, do you still plan on, staying sa North Carolina or do you have relatives in other states that you want to stay closer to them? So for me,
Siguro medyo tagilid na ako i-pursue yung dentistry dito kasi medyo ano pa siya mahabang pathway. Pero hindi ko rin kino-close yung doors ko. Malay mo possible. And then yung family ko kasi nasa California. So pwedeng lumipat din kami. Pinag-uusapan na rin namin yan. Kasi syempre yun nga mahalaga, mas marami kang support. And sama-sama. then yun lang. Tip lang din na yung work ko is isa siya sa mga pinakamahalaga para sa akin, no? Hindi ko siya tinitreat as parang pupunta ka lang sa school, ganyan. So, yun yung bread and butter ko. So, as much as possible, iniiwasan ko yung kung ano-anong issue. Kasi yan yung pwedeng maging problema sa work mo Kasi dyan tayo kumukuha ng pangkabuhayan natin. Kaya tinuturing nating sagrado yan. Totoo. Tama yan. Ayun. Tama yan. Actually, dito sa podcast, ang dami ka rin nakausap na, kunyari, ikaw, tinanong kita, nagulat ako, ilang months pa lang, wala pang 6 months ata, or siguro 8 months na pala. Pero nag-endorse na agad sila sa California kasi after na contract, doon na agad sila. Gulat ako, ang aga na ginawa mo na agad. Pwede naman yun, guys. Depende sa situation nyo. Pero for me, chill muna tayo dito, guys. Masarap muna mag-relax. Saka na tayo magseseryoso sa ibang state. Alright. Bro, on your day offs, bro, anong mga libangan mo dyan sa North Carolina? Yun. Isa yun sa isa yun sa marami kayong magagawa dito sa USA. Lalo na kung meron kayong financial freedom. Lahat na yata na-try ko sikat dito, guys, pickleball. Alam nyo ba yun? No? And then, na-try ko rin mag-tennis, fishing, mga hiking, lahat na ng may ing sa dulo. Trinay ko na yan, guys. Sumali ako sa mga group kasi mga tao dito very outgoing, no? Hindi tulad nung nasa Philippines ako, ang bonding namin is mag-ML, mag-cellphone. Pero dito, guys, ang ginagawa ng mga tao is nasa labas sila. Dami nila masyadong ginagawang outdoor activities. And yun yung ma-appreciate mo pagka lumipat ka na dito sa US and meron kang financial freedom. So, hiking, adventure, punta kung saan, basketball, basta kung ano-anong sinubukan ko na. Ayos yun So, like, yung mga kagrupo mo doon, mga Filipinos din ba or halo na, pare? Oo. Kasi 4 days lang off ko So, marami akong nagagawa. So, meron ding Filipinos and at the same time, kung medyo kaya mo na, no? Pwede ka, may mga nakakasama rin ako ibang lahi. Pero, syempre, iba pa rin kapag mga Pilipino yung kasama mo. Bardago lang kayo. Bardago lang kayo kahit kakakilala mo pa lang, feeling close agad. Kaya yun ang masaya. Totoo yan, bro. Totoo yan. Grabe, naalala ko may isa akong regarding sa ganun, naalala ko may isa akong pasyente for transfer siya sa ibang facility. Tapos yung transport, bro, Pilipino. Tapos yung nakita ko, Pilipino ka ba? Sabi niya, uy, Pilipino ko. Biglang nagtropahan agad kami. Kakakilala na natin, tol. Pero parang tagal natin magkakilala na. Yun ang maganda talaga. Saka dito naman sa US, guys, hindi kayo mag-iisa pag yung state nyo medyo kilala na talaga. Kasi maraming, kahit sa kayo tumingin Pilipino, nakakalat na tayo dito. Nakakalat. Alright. Okay. Ano message mo, bro, para sa mga tao na naghihintay ng mga priority date nila and sa mga planong mag-migrate dito sa Amerika? Message lang. So, yun lang, guys. Pagpatuloy nyo lang yan and tandaan nyo kung bakit kayo nag-start. I-prepare nyo yung sarili nyo financially and pinaka-important is emotionally and mentally.
Kasi mentally, ikaw lang ang tao dito, guys. Wala ka masyadong support, no? So kung hindi ka prepare, baka a few days pa lang, a few weeks, no? Hindi mo na kayanin yung pressure. Kaya bilib na bilib ako sa mga nag-a-abroad na sila lang yung tao doon. Actually, ako prepare ko na yung sarili ko mentally na yayakapin ko na yung buhay na meron ako dito. Pero after a while, dumadating pa rin yung time na pag mag-isa ka is namimiss mo lahat, no? Yung namimiss mo lahat nung naiwan mo. So, i-prepare nyo yung sarili nyo dyan, guys, kasi isa yan sa magiging malaking challenge. Lalo na kung mag-isa ka lang dito tsaka wala ka masyadong support. So, ayun lang, guys. Don't stop dreaming. Magki-current din kayo. And pinakamahalaga is, ayun nga, magdasal. And darating din tayo dyan. And makukuha nyo rin yung green card nyo, guys. Yan. Tama yan. Alright. Nagsisimula lahat yan sa maliit na pangarap. And then pag nandito na kayo, tuloy-tuloy na yan. Totoo. Maliit na pangarap. Okay, Jerps. Maraming salamat sa oras mo, bro. Thank you so much, bossing. And yun nga, very privileged ako. Sana marami kayong natutunan. And subscribe lang tayo sa kay bossing, nurse photographer. Alright. Thank you, Jerps. Yes, subscribe din kayo Thank kay you so much. Nurse Jerps at yung channel niya nasa description box down below. Sa mga nanonood dyan na umabot hanggang dito, medyo mahaba to. Comment down below naman kayo kung saan kayo nanonood sa Pilipinas. Taga QC ka ba? Bulacan? Pampanga? Type nyo lang. Jerps, see you sa North Carolina. Maraming salamat. See you, boss. Thank you so much. Alright. See you, boss.